Tuwing Mari, dumadaan si Mira sa lumang bahay sa dulo ng barangay, napapansin niya na lagi itong may bukas na pintuan. Kahit walang nakatira, kahit selyado na ng barangay, kahit na mismong kapitan ang nagsabing bawal nang pumasok doon, palaging nakabuka ang lumang kahoy na pinto. Isang gabi, pauwi siya galing sa tutor work. Bandang 10 PM umuulan. Madilim at mahina ang ilaw sa poste. Paglapit niya sa lumang bahay, bigla siyang napahinto. Bukas na naman ang pinto, pero ngayon may faint na liwanag sa loob, parang kandila. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong humila sa kanya para sumilip. Walang laman yan, bulong niya sa sarili. Puro lumang gamit. Pero pagtingin niya sa loob, hindi gamit ang nakita niya, kundi isang lumang mesa na may nakapatong na papel at pangalan niya ang nakasulat. Mira de la Cruz, pumasok ka. Kinilabutan siya. Hindi niya alam kung prank ba ito o may taong nagtatago sa loob. Gusto niyang tumakbo, pero parang nanigas ang mga paa niya. Lumapit siya ng konti sa pasukan habang umuugong ang hangin. Sinong nandyan? Tawag niya. May narinig siyang mahina pero klaro, parang hikbi ng batang babae mula sa loob. Please, tulungan mo ko. May tunog ng paa na naglalakad mula sa itaas ng bahay. Dahan-dahan, pababa ng hagdan. Tok, tok. Tok, makababa ang steps, mabigat. Pero mabagal, parang pinipilit gumalaw ang hindi dapat gumagalaw. Mira umatras. Lumabas ka! Sigaw niya kahit nanginginig ang boses. Hindi tumigil ang yabag, lalong lumakas. Hanggang may isang boses na sobrang lapit, parang nasa mismong likod niya. Ang tagal mo akong hinintay. Napalingon si Mira, walang tao. Pero nang pagbalik ng tingin niya sa loob ng bahay, sarado na ang pinto. At may kamay na nakasuksok sa pagitan ng pinto at kisame. Maputla, mahaba ang daliri. Kumakamot sa kahoy na parabang gustong lumabas. Mabilis siyang tumakbo paalis. Pagdating niya sa bahay, agad siyang dumiretso sa banyo para maghugas ng mukha. Nanginginig pa ang tuhod niya. Pagtingin niya sa salamin, nakita niyang may sulat sa likod ng kanyang t-shirt gamit ang puting pangguhit. Parang chalk. Salamat sa pagpasok, Mira. Sa susunod, pakibuksan mo na ang pinto. Huminto ang puso niya sandali. Hindi siya pumasok, hindi siya bumukas ng pinto. Pero sa braso niya may bakas ng mabahong kamay. Parang hinila siya kanina at mula sa labas ng bintana may humahaplos na boses pabulong. Nasa iyo na ako, huwag ka nang tumakbo.